Naiinip ka na ba sa mga parehong pagkain araw-araw? Paano kung silkworms ang nasa plato mo imbes sa sandwich o kaya ay sopas na gawa sa karne ng ahas? Sa China, bawat kanto ay parang kakaibang pakikipagsapalaran sa pagkain. Isang bansang merong napakalawak na kasaysayan ng magkakaibang kultura na patuloy na binabago ang kahulugan ng lasa at tradisyon. Ang maaaring ituring na weird ng iba ay tinuturing namang delicacy ng iba. At sa ngayong araw na ito, samahan mo kami habang ipinapakita namin ang 15 sa mga pinakakakaibang pagkain sa China. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 15. Bats and Bamboo Rats. Bagamat itinuturing na controversial sa ngayon, ang paniki at bamboo rats ay matagal lang itinuturing na special na pagkain at gamot sa katimugang China. Sa mga lalawigan tulad ng Guangxi at Guangdong, ang mga hayop na ito ay dating nakatira sa kagubatan na may malalaking papel noon, hindi lamang sa ecology kundi pati sa kultura. Sa traditional na Chinese medicine, ang paniki ay ginagamit na gamot laban sa iba't ibang karamdaman, mula sa malaria hanggang sa sakit sa bato. Ang bat soup o sabaw ng paniki ay tinuturing na mainit at tonic na nagbibigay ng lakas at pampasigla ng katawan. Samantala, pinaniniwalaan din na ang karne ng bamboo rat ay mayroong kakayaang lunasan ng hika at kawalan ng lakas sa pakikipag-isa, bagamat walang sapat na scientific evidence na sumusuporta rito. Dahil sa mga paniniwala na ito, tumaas ang demand ng dalawang hayop na ito sa mga sinuunang China, hindi lang bilang pagkain, kundi bilang simbolo ng kalusugan at katatagan. Sa praktikal na aspeto, parehong madaling hulihin ng mga ito. Ang bamboo rat ay nakatira sa malalaking lungga sa ilalim ng lupa, habang ang paniki naman ay namamahay sa mga kuweba at bumubuo ng malaking koloni. Sa kagubatang puno ng yaman sa Timog China, nagsilbi silang madaling mapagkukunan ng protina para sa mga lokal. Ang pagkain ng paniki at bamboo rat ay may malalim ding cultural renaissance, simbolo ng pagmamalaki sa likas na yaman ng reyon. Karaniwang niluluto ang paniki kasama ang herbs at pampalasa para maging sabaw o maanghang na ulam, habang ang karne ng bamboo rat naman ay malambot at may bagyang lasa ng lupa. Ito ay maaaring iniyaw, niluluto sa sabaw at ginagawang jerky o pinatoyong karne. Subalit sa modern na panahon, unti-unti nang nagiging bawal at controversial ang pagkain ng mga ito. Dahil sa pagkasira ng tirahan at labis sa panghuli, bumababa na ang bilang ng mga paniki at bamboo rat sa wild. Sa makabagong China, unti-unti nang naglalaw ang mga panahon na kung kailan itinuturing na karaniwang pagkain ng mga hayop na ito. Number 14. Seahorse. Ang seahorse ay matagal ng bahagi ng traditional medicine ng China. Pinaniniwalaang mayroong mahikang katangian para sa kalusugan at lakas. Subalit ngayon, mas madalas na itong makitang ulam kaysa sa gamot. Tinatayang umaabot ang 95% ng pandaigdigang konsumo ng seahorse ay nagmula sa China, isang nakaagulat na bilang. Karaniwang pinatuyo muna ang mga seahorse bago kainin. Ibinibenta ito bilang street snack at kapag kinain, ang tekstura ay malutong na halos parang potato chips ang tunog at pakiramdam sa bawat kagat. Bukod sa mga pinatuyong seahorse na kinakain bilang merienda, sikat din sa mga night market sa China ang seahorse skewers o mga tuhog-tuhog na seahorse na iniiyaw at ibinibenta sa mga turista at lokal na naghahanap ng kakaibang pagkain. Subalit higit pa sa pagiging pambihirang ulam, ang seahorse ay mataas ang halaga sa traditional na Chinese medicine dahil pinaniniwala ang gamot ito sa mga karamdaman tulad ng ED o kawalan ng lakas sa pakikipag-isa. May mga record pa noong panahon ng Ming Dynasty noong 1500 na nagsasabing ginagamit ang seahorse para gamutin ng mga sakit tulad ng hika, kawalan ng anak at panghihina ng katawan. Hanggang ngayon, legal pa rin itong sangkap sa mga lisensyadong gamot sa China. Gayunpaman, bumababa na ng mabilis ang populasyon ng mga seahorse sa kalikasan dahil sa labis na pangingisda at pagkasira ng kanilang tirahan. Karamihan sa mga seahorse na nakokolekta sa iba't ibang panig ng mundo ay napupunta sa China, na kung saan ito ay tinuturing na mahalagang produktong pangkalusugan. Subalit habang patuloy itong ginagamit sa traditional medicine, naging simbolo rin itong babala tungkol sa panganib ng pagkaubos ng mga yamang dagat. Ngayon ang seahorse ay hindi na lang bahagi ng kulturang panggamot. Ito rin ay paalala ng maselang balanse sa pagitan ng tradisyon at conservation at ng pangangailangang protektahan ng mga creature sa dagat bago tuluyang maglaho. Number 13. Silkworms and Scorpion. Para sa maraming banyaga, maaaring nakakadiri o kakaiba ang pagkain ng uod o scorpion. Pero sa China, libu-libong taon na itong bahagi ng kanilang kultura at lutuing bayan. Batay sa mga archaeological evidence, ang mga sinuunang Chino ay kumakain ng mga silkworm pupae mahigit 5,000 taon na ang nakakalipas noong Neolithic period. Bukod sa paggawa ng seda, ang mga uod na ito ay ginagamit din bilang pagkain, lalo na sa panahon ng taggutom. Noon, iniiyaw o pinakukuluan ng mga silkworm pupae bilang masustansyang merienda na puno ng protina. Sa modernong panahon, karaniwan na itong ibinibenta sa mga street food stall
kadalasang tinutuhog, nilalagyan ng pampalasa at piniprito hanggang maging malutong sa labas pero malasa at parang creamy sa loob. Ang alakdan naman ay mayroong mahigit 2,000 taong ng kasaysayan bilang gamot at pagkain. Ayon sa mga lumang tekstong medikal mula pa sa Han Dynasty, ginagamit ito bilang gamot sa pamamanhid, bukol at mga sakit sa balat. Pinaniniwalaan itong may anti-inflammatory at anti-cancer properties kaya naging tanyag din ito sa mga tradisyonal na medisina. Subalit tulad ng mga silkworms, ang alakdan ay naging praktikal na pinagkukunan ng protina lalo na sa mga reyong mayroong limitadong pinagkukunan ng karne. Ngayon makikita rin itong binibenta sa mga palengke at night market, karaniwang tinutuhog at iniiyaw hanggang maging malutong ang balat at malambot ang laman. Bagamat nakakasyak para sa mga taga-kanluran, ang pagkain ng mga ganitong insekto ay parang pagbabalik sa lasa ng kabataan na tila parang isang nostalgic street food. Ipinapakita nito kung paano ginagamit ng mga sinuunang Tsino ang bawat likas na mapagkukunan ng pagkain at kung paano nila pinaghalo ang nutrisyon at tradisyonal na panggamot. Sa huli, ang mga silkworm at alakdan ay patunay na kahit ang pinakakaibang creature ay maaaring maging masarap na tradisyonal na putahe, simbolo ng kasaysayan, katatagan at connection ng tao sa kalikasan. Number 12. Bird nest soup. Isa ito sa mga pinakamahal at pinaka-prestigious na pagkain sa China, ang bird nest soup o sabaw ng pugad ng ibon. Ang pangunahing sangkap nito ay hindi karaniwang pugad, kundi ang pugad ng sweetlet, isang uri ng ibon na nakatira sa madidilim na kuweba at nakabitin sa mga bangin sa timog silaang Asya. Hindi ito gawa sa daon ng sanga, kundi sa malagkit na laway ng ibon na tumitigas kapag natuyo. Noong unang panahon, tanging mga emperador lamang at maharlika ang mayroong privilege sa kumain ito. Ang pagkuha ng mga pugad na ito ay talagang napakadelikado. Kailangang umakyat sa mga matataas sa kuweba na binabayo ng alon, kapalit lamang ng ilang gramo ng bihirang pugad. Sa loob ng maraming siglo, ang pagmamay-ari ng pugad ng swiftlet ay tinuturing na simbolo ng kayamanan, kapangyarihan at mahabang buhay. Sa traditional na medicine ng China, pinaniniwalaang itong nagpapalakas ng ki o enerhiya ng katawan, nagpapaganda ng kutis at nagpapahaba ng buhay. Kaya naman maraming emperador noon ang nagtitimpla nito araw-araw bilang elixir of youth. Sa lasa naman, banayad at bagyang matamis ang sabaw na ito. Kapag pinakuluan ng matagal sa chicken broth na mayroong Chinese ham at ginseng, ang pugad ay nagiging parang gelatinous strand, malambot, madulas at halos parang malimnamnam na dessert. Kaya nga madalas sabihin ng mga nakatikim na parang kumakain ka ng matamis sa sopas. Hanggang sa ngayon, tanda pa rin ito ng karangyaan na tumaabot ang 3,000 per pounds ang halaga ng bawat pugad, dahilan kung bakit tinatawag itong caviar ng Chinese cuisine. Ang presyo ay hindi lang dahil sa hirap ng pagkani, kundi dahil na rin sa patuloy nitong reputasyon bilang pampalusog at pampaganda. Pero higit pa sa pagiging simbolo ng luho. Ang pugad ng ibon ay patunay lang ng kahusayan ng mga Chinese sa pagluluto, kung paano nila kayang gawing marangal at masarap ang kahit simpleng sangkap mula sa kalikasan. Isang patunay ng 1,000 taong paghahanap ng China sa perpektong lasa at kagalingan sa kusina. Number 11. Daktang. Sa malawak na mundo ng Chinese cuisine, hindi na bago ang mga kakaibang sangkap, subalit isa sa mga pinaka-nakakagulat ay ang dila ng pato. At oo, ang mismong dila ng pato ang ginagawa nilang masarap na ulam. Para sa mga mahilig sa kakaibang karanasan, ang daktang ay tinuturing na malambot, masarap at puno ng karakter. Karaniwang minamarinate ito sa toyo, rice wine, suka, sesame oil at pampalasa bago iprito hanggang maging malutong sa labas subalit malambot sa loob. Ang kombinasyon ng crispy at tender na tekstura ang isa sa mga dahilan kung bakit gustong gusto ito ng mga mahilig sa exotic food. Ayon sa mga biyasa sa pagkain, ang lasa nito ay banayad, medyo malinamnam at mayroong nutty aftertaste. Subalit may kaunting hamon dahil mayroong maliit itong buto, kailangan ng kunting tiyaga at pag-iingat habang kumakain. Para sa iba, ang pag-navigate sa mga butong ito ay parang maliit na pagsubok sa culinary adventure. Bawat kagat ay may halong kaba at kasiyahan. Ang pagkain ng daktang ay sumasagisag sa tapang ng lutuing Chino, ang kakayahan nilang hanapin ang sarap sa hindi inaasahang bahagi ng hayop. Mula sa pagiging bihirang putahe noon, ngayon ay laganap na ito sa buong China. Patunay na kapag may bukas na isipan at tapang tikman ng kakaiba, ang isang weird na pagkain ay maaring maging mainstream delicacy. Number 10. Stinky tofu. Sa mga masikip at tabalang kalsada ng mga lungsod ng China, may isang amoy na tiyak na hindi mo malilimutan, ang stinky tofu o mabawang tokwa. Sa unang singot pa lang, para kang tinamaan ng isang amoy na parang pinaghalo ang bulok na keso at lumang kanal, pero huwag kang papadala dahil sa kabila ng amoy nito, isa ito sa mga pinakaminamahal na street food sa buong China. Ang stinky tofu ay nagsimula bilang karaniwang tofu, gawa sa soy milk at pinatigas at piniga para maging bloke. Subalit ang sikreto ay lumalabas kapag ibinabad ito ng matagal sa pinaghalong gatas, gulay at herbs. Habang tumatagal, nagaganap ang fermentation, isang prosesong binabasag ng mga mikrobyo ang protina at taba,
na siyang lumili ka ng mabangong sobrang baho na katulad ng mga kesong gaya ng gorgonzola o blue cheese. Sa kabila ng amoy, ang lasa ay nakakagulat na banayad. May malalim na umami mula sa pagbabad at may paiwatig ng nutty flavor kapag ipinrito. Lalo pa itong sumasarap kapag isinawsaw sa matamis sa chili sauce na nagbibigay ng tamang timpla ng alat, tamis at tanghang. Sa kulturang China, ang malakas na amoy at lasa ay hindi iniiwasan kundi pinagdiriwang. Pinaniniwalaan nilang ang matapang na lasa ay nagpapasigla sa kaluluwa at nagbibigay ng saya sa pagkain. Ang pinagmulan ng stinky tofu ay sa Changsha at iba pang culinary capitals ng China na kung saan mahaba ang pila sa mga sikat na tindahan nito. Para sa marami, ang pagkain ng stinky tofu ay hindi lang pagkain kundi karanasan, isang nostalgic na paalala ng lasa ng tahanan. Kaya naman kahit nangingilid ng luwa mo sa amoy habang nilalapitan ito, para sa mga lokal ang bawat kagat ay sulit. Dahil ang stinky tofu ay patunay na ang lutuing Chino, hindi lang panlasa ang tinatamaan, kundi pati ang lahat ng iyong pandama. Number 9. Sea urchin raw with steamed egg. Sa mga baybaying riyo ng China, may kakaibang kombinasyon na hinahangaan ng mga mahilig sa seafood, ang sea urchin raw na hinalo sa steamed egg. Ito ay pinong timpla ng alat ng dagat at lambing ng lutong bahay, isang halimbawa ng husay ng mga Chino sa pagbalanse ng lasa ng lupa at dagat. Ang sea urchin raw o itlog ng salot-salot sa dagat ay matagal nang itinuturing na delicacy sa China, Japan at Korea. Kapag kinuha mula sa sariwang kabibe, ang lasa nito ay maalat, may halong mineral at malinamnam na perpektong bumabagay sa malambot na steamed egg custard. Karaniwang niluluto ito sa loob ng mismong shell ng sea urchin. Pinangangasiwa ng dahan-dahan hanggang magsanib ang dalawang sangkap. At pagkatapos lalagyan ng hiniwang sibuyas para magbigay ng kaunting asim at freshness na tumatabla sa malinamnam na lasa. Ang espesyal na ulam na ito ay nagmula pa sa mga rehiyon ng Fujian at Guangdong, na kung saan sagana ang mga sea urchin at matagal ng bahagi ng lokal na kultura ng pangingisda. Pinaniniwalaan din ng mga Chino na ang sea urchin raw ay nagpapalakas ng metabolismo at virility, kaya't itinuturing itong pampasigla ng katawan. Para sa mga taga-baybay na lumipat sa lungsod, ang ulam na ito ay nagpapabalik ng alaala ng dagat, ng amoy ng hangin at lasa ng tahanan. Ang pinaghalong alat ng dagat at lambot ng itlog ay sumasalamin sa pinakamagandang katangian ng lutuing Chino, ang harmony ng tekstura at lasa. At bukod na rin sa lasa, ipinapakita rin ng ulam na ito ang katalinuhan ng mga Chinese chef kung paano nilang ginagawang masarap at elegante ang kahit kakaibang sangkap mula sa kalikasan. Ang paggawa ng sea urchin ay talagang delikado at nangangailangan ng tapang at kailangang sumisid sa malalim na dagat para sa kakaunting laman. Subalit ang gantimpala, isang ulam na parang ginto sa bawat kutsara, isang tunay na parangal sa yaman ng dagat at sa malikhaing diwa ng mga Chino sa kusina. Number 8. Jellyfish salad. Sa unang tingin, parang halimaw mula sa science fiction movie ang jellyfish. Kulot-kulot ang hugis at parang malay spiritong creature sa dagat. Pero sa China, nagagawa itong maging isa sa mga napaka-crispy at kakaibang salad. Ginagawang strip ang mga galamay ng jellyfish at nilalagay sa mga suka, toyo at sesame oil. At ang resulta, isang malamig, chewy at sobrang lutong na salad na kinahumalingan na rin sa ibang bansa. Matagal ng bahagi ng coastal cuisine ng China ang jellyfish. Noong una, aksidente lamang itong nahuli sa mga lambat ng mga isda bilang bycatch. Pero nang matuklasan ng banayad itong lasa at kakaibang lutong, naging espesyal na sangkap ito sa mga kainan. Pagkatapos itong balatan, linisin at i-marinate, nananatili ang malagoma pero crispy nitong texture kahit lutuin. Bukod sa kakaibang lasa at texture, masustansya rin ito. Kahit 95% tubig, mababa ito sa calories pero mataas sa collagen, isang protina na sinasabing nakakatulong sa pagpapaganda ng balat at laban sa pagtanda. Sinasabi pa ng iba na nakapagpapakinis daw ito ng kutis. May isa pa itong benepisyo at dahil mabilis dumami ang jellyfish at minsan nagdudulot ng ecological problems, ang pagkain sa kanila ay nakakatulong sa pagkontrol ng population nila. Kaya naman para sa mga foodie ecologists, itinuturing itong pinaka-sustainable na seafood. Ipinapakita ng jellyfish salad ang talino ng mga Chinese chef kung paano nila nagagawang gastronomic delicacy ang mga bagay na karaniwang itinatapon lamang ng iba. Ang bawat kagat ng malasalamin na tentacles na ito ay hindi lang kakaibang karanasan, kundi simbolo rin ng innovation at pagkamalikhain ng Chinese cuisine. Number 7. Snake soup. Para sa marami, parang imposibleng kainin ng karne ng ahas. Pero sa China, lalo na sa Cantonese cuisine, ang snake soup ay tinuturing na pangmayaman at pampalusog na pagkain na inumin sa malamig na panahon. Ang sopas na ito na nagmula pa sa panahon ng Qing Dynasty ay madalas nagawa sa 5 o higit pang uri ng ahas. Noon tanging mga maharlika lamang ang nakakakain nito dahil pinaniniwalaan na nakapagpapalakas ito ng qi o enerhiya ng katawan at nakakatulong sa circulation ng dugo. Karaniwang niluluto ito kasama ng mga halamang gamot tulad ng ginseng para sa sigla
at chrysanthemum para mabawasan ang pamamaga. Ilang oras itong pinakukuluan para maghalo ng gusto ang mga lasa. Ang karne ng ahas ay madalas na may hahalin tulad sa kombinasyon ng manok at isda, malambot, medyo chewy, at mayroong kakaibang lambot. Ang mga buto ng ahas ay maaari ring kainin kapag tama ang pagkakaluto. At ang tuyong karne naman ay mabibili sa ilang Chinese herb shop na sinasabing nakakapagpahaba ng buhay at nakapagpapalakas ng katawan. Subalit sa makabagong panahon, unti-unti nang nawawala ang mga traditional snake restaurant dahil marami na ring kabataan ang umiiwas sa ganitong exotic dish. Dagdag pa rito, may pangamba rin tungkol sa illegal at hindi sustainable na paghuli ng mga ahas sa wild. Gayunpaman, nananatiling simbolo ng Cantonese heritage ang snake soup, isang paalala ng malalim na kasaysayan ng Chinese gastronomy at ng kanilang walang sawang paghahanap sa mga bagong lasa kahit pagaling ito sa isang bagay na kinatatakutan ng marami. Number 6. Fried chisadas. Kapag tag-init sa China, hindi lang talaga ingay na mga kuliglig ang naririnig, kundi pati ang lagitik ng mainit na mantika. Dahil tuwing panahon ng sisadas, marami ring naghihintay na mga kainan at tindero para iprito sila at gawing street snack. Para sa maraming Chino, ang pagkain ng pinritong kuliglig ay kasing karaniwan lamang ng pagkain ng popcorn sa sinehan. Ang mga kuliglig na ito ay tinutusok sa stick, binabalot sa cornstarch at pampalasa, at pagkatapos ay piniprito hanggang maging malachicharon ng lutong. Sa ilalim ng crispy na balat, may malambot at halos buttery ito na loob, nakakaiba pero nakakagulat na masarap. At bukod sa lasa, mataas pa ito sa protina na mayroong humigit kumulang 13 grams ng protein kada 100 grams, mas mataas pa kaysa sa karne ng baka. Matagal ng bahagi ng kulturang pagkain ng China ang bug eating o pagkain ng mga insekto, libu-libong taon bago pa ito naging eco-trend sa kanluran. Sa mga sinuo ng aklat ng Shanhaijing, nabanggit na ang pagkain ng mga kuliglig at tipaklong noong panahon pa ng Han Dynasty. Noon hindi lang ito kinakain dahil sa lasa, kundi dahil din sa simbolo. Ang ingay ng mga sisadas ay sumasagisag sa panibagong simula, tag-init at kasiyahan sa buhay. Ngayon dahil sa pagkawala ng mga natural nilang tirahan, itinuturing ding eco-friendly ang pagkain ng mga ito. Nakakatulong sa pagpigil ng sobrang dami ng population habang nagiging masustansyang street food. Tulad ng piniritong kuliglig at silkworm, ang fried chisadas ay patunay ng malikain at mapamaraan ng ugali ng mga Chinese chef na kayang gawing pambihirang putahe kahit ang mga bagay na tila karaniwang creature ng kalikasan. Number 5. Pigeon on a stick. Kung maglalakad ka sa abalang mga kalsada ng hilagang China, tiyak na maamoy mo ang inihaw na kalapati. Tinuog ng buo, pinalamanan ng pampalasa at iniihaw sa baga hanggang maging crispy sa labas pero malambot sa loob. Sa mga lungsod tulad ng Beijing at Shanghai, ito ay tinuturing na klasikong street snack na madalas na ipares sa malamig na beer. Matagal nang kilala ang pagkain ng kalapati sa China, nabanggit pa ito sa sinuunang Book of Songs noong Han Dynasty. Noon pa man, ginagamit na ang maliliit na ibon na ito bilang pagkain pampaswerte at pangseremonya. Sa mga kasal, halimbawa, ang paghahain ng kalapati ay sumisimbolo ng kapayapaan, katapatan at kasaganahan. Ang mga tindero ay kadalasang nag-iiwan ng buo, nilalagyan ng asin, paminta, at cumin bago ihain. At ang resulta ay isang masarap na karne na may manipis at malutong na balat. May mga version din ito na ginagawa ring pigeon congee o pigeon pie. Bagaman ngayon ay mas popular na ang manok at bibe, nananatiling may nostalgic charm ang kalapati sa mga lokal. Para sa marami, ang pagkain ng pigeon on a stick ay parang pagbabalik sa lumang panahon ng mga simpleng lasa at amoy na kadalasang puno ng usok ng inihaw. Isang tunay na patunay ng malalim na tradisyon at kasaysayan ng Chinese street food culture. Number 4. Pig brain. Ang isang mangkok ng mainit na sabaw na may utak ng baboy ay hindi para sa lahat. Pero sa China, itinuturing itong delikadesang mayaman sa lasa at kasaysayan. Sa loob ng maraming siglo, ang malambot at malasang utak ng baboy ay hinahangaan dahil sa kakaibang malinamnam at matabang lasa nito na nagbibigay ng creamy texture sa mga hotpot at sopas. Ang paggamit ng utak ng baboy ay mayroong record pa sa mga sinuunang aklat noong Han Dynasty, mahigit 2,000 years na ang nakararaan. Noon pinaniniwalaan na ang pagkain nito ay nakakapagpatalino, nagpapabuti ng memorya at nagpapalakas ng isip. Sa mga lungsod ng Chengdu, bahagi ito ng mga sikat na spicy hotpot na kung saan niluluto ang utak sa maangang na sabaw hanggang ito ay maging malambot at halos parang custard ng lapot. Kapag maingat na niluto, ang utak ng baboy ay natutunaw sa bibig, may banayad at creamy na lasa na itinuturing ng marami na parang tofu o bone marrow. Ang pinakapinipiling bahagi ay ang brainstem dahil mas matatag ang laman at mas malasa. Gayunpaman sa modernong panahon, bumababa na ang kasikatan nito dahil sa mga pangamba sa kalusugan. Partikular na sa mataas itong kolesterol at posibleng panganib ng mga sakit sa utak. Sa ilang lugar, hinihikayat na wag nang kainin ito, subalit para sa mga lumaki sa ganitong pagkain, nananatili itong nostalgic na lasa ng kabataan at tradisyon. Para naman sa mga mahilig mag-experiment sa pagkain,
Ang utak ng baboy ay isang kakaibang karanasan, isang pagkakataon para tuklasin ang bago at kakaibang tekstura, habang patuloy na binubuksan ng panlasa sa mga hindi karaniwang sangkap ng lutuing Tsino. Number 3. Gutter oil. Hindi lahat ng mantika sa China ay galing sa tindahan. Sa kasamaang palad, malaking porsyento ng mantika na ginagamit sa ilang lugar ay recycled oil. Muling pinoproseso mula sa lumang mantika ng mga kainan, imbornal, o kahit sa basurahan ng mga katayan. Kilala ito bilang gutter oil, isang iligal at delikadong kalakaran na ilang dekada ng problema sa bansa. Ang proseso nito ay nakapangingilabot. Kinokolekta ng mga mapagsamantalang negosyante ang basurang mantika at sebo, sinasala ito, pinapabango, at ibinibenta muli bilang murang cooking oil. Noong 2010, tinatayang 10% ng cooking oil sa China ay gutter oil. Madalas itong napupunta sa mga kainan sa lansangan, kantin ng eskwelahan, at maliit na restaurant na naghahanap ng mas murang alternatibo. Subalit mayroong kapalit ang pagtitipid dahil ang gutter oil ay lubhang mapanganib sa kalusugan. Sa mga pag-usuri, natuklasan na naglalaman ito ng carcinogens o chemical na pwedeng magdulot ng kanser, gaya ng polycyclic aromatic hydrocarbons. Noong 2011, nagulat ang publiko na lumabas sa isang investigation na ilang negosyante ay naglalabas ng bulok na karne at nilulusaw ito sa gutter oil upang gawing murang baboy. Mula noon, nagkaroon ng ilang operation para huliin ang gumagawa nito. Subalit dahil sa dami ng maliliit na pabrika at mahina ang regulation, nananatiling laganap ang problema. Sa modern China, ang gutter oil ay nagsisilbing babala sa panganib ng hindi ligtas sa pagkain. Isang madilim na paalala na kahit sa gitna ng pag-unlad, ang katiwalian at kapabayaan sa kalinisan ay maaari pa ring magtago sa bawat kutsarang mantika. Number 2. Cat meat. Ang pangalawa sa listahan ay ang karning pusa. Maaaring ituring itong bawal o nakakadiri sa maraming parte ng mundo, pero sa ilang rehiyon ng China, matagal nang bahagi ng kanilang tradisyon ang pagkain ng karning pusa. Sa mga probinsya ng Guangdong at Guangxi, tinatayang humigit kumulang 4 na milyong pusa ang kinakain taon-taon. Pinaniniwalaan na kapag malamig ang panahon, ang karning pusa ay nagbibigay ng tinatawag na yang energy, init na nagmumula sa loob ng katawan. Kadalasan niluluto sa stew at hotpot, kaya sumisip-sip ng lasa ng karne ang sabaw at gulay. Subalit taliwas ito sa mga aral ng Budismo, kaya madalas daw itinatago ng mga nagtitinda ang tunay na laman, ibinibenta ito bilang kuneho o kambing para hindi makilala. Sa modern na panahon, habang mas marami ang nag-aalaga ng pusa bilang alagang hayop, nagiging controversial na ang pagkain nito. Para sa mga kabataan Tsino, ang pagkain ng pusa ay tinuturing na simbolo ng kahirapan at lumang kaugalian. Dahil dito, mas pinaigting ng pamahalaan ng mga batas sa proteksyon ng hayop. Pero sa ilang probinsya at pamilyang bayan, patuloy pa rin itong niluluto at kinakain, lalo na ng mga matatanda, na kung saan sila ay naniniwala na ito ay nakakapagpainit ng katawan. Para sa kanila, ang nilagang karning pusa ay isang pagkain nostalgic, isang paalala ng lumang panahon. Habang unti-unti nang nawawala ang kaugalian, sa iba, ito ay nananatiling bahagi ng regional na pagkakakilanlan at kultura ng kanilang mga ninuno. Isang tradisyong mahirap burahin. Number 1. Giant clams. Sa mga pamilya ng China, isa itong tunay na tanawin sa dagat. May mga specimen na umaabot ng mahigit 200 pounds ang bigat. Pero mag-ingat dahil kapag niluto, maaari kang mabasa ng literal. Ang laki ng taklobo ay dahil sa balakas na kalamnan na nagsasara sa kanilang kabibi. Ito ay protection nila laban sa mga mandaragit. Subalit ang parehong kalamnan na ito ay nagiging dahilan kung bakit delikado ang pagbubukas ng kabibi. Dahil kahit patay na sila, maaari pa rin itong biglang kumislot at magbuga ng tubig. Kadalasan ng maliliit at taklobo ay kinakain ng hilaw bilang sashimi. Pero ang mga Chinese chef ay mas gustong iprito o pakuluan ng malalaking taklobo para maiwasan ang hindi inaasahang paligo. Kapag nilagaw o ginisa, ang laman nito ay nagiging malambot at makatas, may banayad na tamis at lasa ng dagat. Ang makukulay na bahagi ng taklobo ay hindi lang masarap, nakakabigani rin sa mata. Noong unang panahon, sagana ang mga taklobo sa buong Asia Pacific Reef Habitats, pero dahil sa labis na pangingisda, unti-unting nababawasan ang kanilang populasyon. Hanggang ngayon hindi pa rin tiyak ang kanilang kinabukasan. Subalit sa panlasa ng mga Tsino, ang giant clam ay nananatiling pagkasanib ng kakaibang lutuing dagat at kamanghamangang likas na yaman.